Ayun, ito na nga. Papunta na ako ng Iloilo. Ako si Lorenzo at Kitty ang pangalan ng motor ko. Alas 3 ng hapon kami umalis ni Kitty galing Marilao. 7:30 naman ng gabi aalis yung barkong sasakyan namin. Kailangan kong abutan yung barko na yun kasi dalawa lang ang biyahe ng Batangas papuntang Katiklan. Isa sa umaga at isa rin sa gabi. Aabutin din ng 133 kilometers yung ride papuntang Batangas. Kitty, ang konsumo niya sa gasolina nag-a-average ng 25 kilometers kada litro. At kung sa 60 pesos ang halaga ng kada litro ng gasolina, lumalabas na ang magagastos ko sa gas mga 320 papunta na yung Batangas. NLEX ang unang toll road na dinaanan ko. Bayad ako ng 75 pesos. At Skyway naman, 129. Tapos, yung susunod na toll fee na sa Batangas, 450 pesos. Kabuuan, umabot din ng 654 pesos papuntang Batangas. Noong malapit na ako sa port, nagmamadali na akong makarating dahil medyo late na at syempre, excited na rin. Kaya dumiretso agad ako sa gate at dito ko na nalaman na sa labas pala ng port ang bilihan ng ticket ng Starlight. Bago ako makalabas ng gate ay tinuro na rin sa akin ng matulunging guard yung ticketing office. Malapit daw siya sa 7-Eleven. Saan ako didiretso? Naghintay din ako ng ilang minuto sa pila. Buti na lang umabot naman ako. Pero pinapapasok na agad ako ng cashier kasi magsisimula na daw magkarga ng mga sasakyan yung barko. Dali-dali kong hinanap yung pilahan ng mga sasakyan hanggang sa may nakita akong gate. Siningil ako sa gate na to ng port fee na 65 pesos. Nagbayad ako at dumiretso na ako dun sa pilahan Magkano po at yun? humilera na ako sa tabi ng mga tulad kong nakamotor. Marami naman sa ilalagyan, oh. Isa sa pinakagusto ko pag pumapiyahe ako ay yung siguradong meron akong mga bagong taong makikilala o makakausap. Sa'yo ba yan? Habang tinitingnan ko yung lagay ni Kitty kung may problema siya Timpla, no? sa gulong o kung meron ba siyang mga lumuwag na tornilyo, di ko napigilang sumulyap sa mga kasama kong nakamotor. Bago po. Ano ba itsura nila? Anong motor na gamit nila at saan kaya sila galing? Nakaparada sa kaliwa ko ang isang motoristang Hapon na tawagin na lang nating Yoshi. Nagsimula kami magkwentuhan ni Yoshi tungkol sa mga motor namin at nagulat ako dahil nagsasalita pala siya ng Tagalog. Kailangan lang pakinggan ko ng mabuti yung sinasabi niya dahil medyo mahirap maintindihan yung Tagalog na may Sige, sige. Japanese accent. Ako naman, kailangan English yung salita ko dahil hindi rin niya masyadong maintindihan yung Tagalog ko. Bibiyahe daw si Yoshi papuntang Katiklan. Tatawid ng isla ng Panay at magbabarko muli papuntang Negros kung saan meron siyang mga bibisitahing pamilya. Yamaha NMAX ang gamit na motor ni Yoshi. Makalipas ng ilang minuto, nagsimula ng magkarga ng mga sasakyan yung barko. Sabay kami ni Yoshi na nagparada ng motor at umakyat sa barko kung saan i-check yung aming ticket kung anong accommodation ang binili namin. Yoshi private cabin, ako naman sa economy. Doon na din kami naghiwalay at huling nagkita ni Nabuhay Yoshi. sa akin, may binalikan lang ako. 10 oras daw yung magiging biyahe mula Batangas, diretso na sa Katiklan. Merong iba-ibang option sa accommodation ng barko. Merong mga private cabins, air-conditioned cabins. Pero ang pinili ko, mag-economy class. Siyempre tipid. At wala naman sa akin yung konting init. Sa economy, madaming double deck beds ang magkakatabi. Ikaw na lang ang mamimili kung saan mo gustong magpahinga. Yung economy ticket ko, may kasama na din yung pagkain. Yung nakuha ko na dinner, pork giniling. Pwede na rin.
Lalo na sa tulad kong wala namang baon. Ang paborito kong bahagi ng barko, yung bar area. Pwede dito uminom, mag-chill at magkwentuhan. Pero syempre, yung di ko palalagpasin, Paborito na ang father ko. I wish you were here. mag-videoke. Na sa halagang 5 piso, pwedeng-pwede ko nang ipahiya yung sarili ko sa harap ng maraming tao. Pero hindi yun ang nangyari. Bagkus, yung 5 piso ko, naging 4 na minuto ng saya at ala-alang babaunin ko habang buhay. Dito sa economy class, sama-sama ang mga tao. Maraming biyahero, madaming pamilya, mukhang mayayaman at mukhang mahihirap. Di ko man nakakwentuhan lahat ng tao sa barko. Nagkaroon ako ng pakiramdam ng pagkakaisa sa kanila. Naisip ko pare-parehas kami ng pinanggalingan. Sama-sama kami ngayon sa isang sasakyan. Tapos naalala ko nga pala na sa huli, iba-iba man tayo ng pinagdaanan, pare-parehas lang din ang ating patutunguhan. Very nice. Sana ako ngayon pupunta. Dito daw dito. Katiklan. Port. Ayun, at dito na nagtatapos yung episode 1 ng Iloilo Adventure ko. Maraming salamat sa iyo sa pakikinig at sana pakinggan mo ulit yung susunod kong episode. Thank you!